Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto, pag-usapan natin, no? Alamin natin kung paano nilampaso, mga kababayan, at sinupalpal at pinahiya ni Secretary Vince Dizon, ito pong si Senator Amy Marcos. Alam nyo mga babae, wala nang bago eh. 'Di ba? Lahat ginagawa ng Pangulo natin para mapabuti, mga babayan, yung pamumuhay natin, mapaganda ang gobyerno, no? Labanan ng korupsyon, 'di ba? Pero tila itong mga tao na to o may mga ganitong klaseng tao na talagang hahanapan nila ng butas. No, gagawa sila ng paraan, mga kababayan, para masira ang gobyerno. No? Ewan ko bakit may ganitong klaseng mga tao. Okay? So yan ang ating alamin natin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, no? Dito po sa budget deliberation, mga babayan, ng budget po ng DPWH, mga babayan. No? Tila nasupalpal etong si Senator Amy Marcos at napahiya po dito kay Secretary Dizon, mga babayan. Ha? O, ito alamin natin paano pong napahiya itong si Senator Amy Marcos dito po kay Secretary Dizon, mga babayan. Nasupalpal po si Amy, mga babayan. Okay, so ito. Real talk lang po, kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linuloko naman tayo nito. Lagi na lang no, mga babayan, ganyan ang banat ni Amy Marcos no? Parang para sa kanya, wala nang gagawin tama yung gobyerno natin, real talk pa eh. Real talk din. Senator Amy, wala na kayong ibang ginawa kundi siraan yung kapatid mo, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Real talk din. Real talk lang po, kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linuloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Sigurado kayo wala ni isa. Opo. So wala tayong pinag-uusapan. Tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So, ang ibig sabihin niyan, dati-dati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi madelay ang project. Kasi aabutan talaga ng tag-ulan. Hindi po ba? Tama po yan. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So, ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. So, Sigurado ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first. Ito mga kababayan, no? Pansinin ninyo yung banat dito ni Senator Amy Marcos. Talagang pinagdidiinan niya yung salitang madi-delay. Ganito kasi yan mga kababayan. May mga bagay kasi o may mga salita na kapag paulit-ulit mong sinabi, no, tumatatak sa isip ng tao. Nagets niyo yun? Sa psychology, meron yan eh. Diba? Unyari, sinabi mo dun sa tao na ang bagal mo, ang pangit mo, no? Tamad ka. Tamad. Oh. Yun na lang, yung salitang tamad ka. Tamad. Araw-araw, sasabihin mo dun sa tao na tamad siya. O sa isang araw, sasabihin mo sa tao na 3 o 5 beses na tamad siya. Tatatak sa isip niya yun. Diba? Tatatak sa isip niya yun. At yun yung sasabihin lagi nung ano niya, ng utak niya, sa sarili niya na tamad ka. Tamad ka. Diba? So, magiging tamad siya.
Walang pinagkaiba dito yon, mga kababayan. No? Kasi ang utak ng mga DDS, mga kababayan, no, parang ganun. No, kinukumpara to ni Senator Amy na pag sinabi niya, no, o kinukumpara ko, no, itong sinabi ni Senator Amy, no, doon sa psychology na sinasabi ko. Diba, mga kababayan? Ganun siya. Yung kasi mga DDS, mga kababayan, mahina ang ano niyan mahina ang comprehension tsaka mahina mag-isip yung mga iba dyan Diba? Hindi ko nilalahat yung ibang mga DDS, mahina talaga mag-isip yan. Kasi pag sinabi ni Senator Amy na delay yung project, mga kababayan, ilang beses siya inulit yung delay 2, mga kababayan? Diba? Tatatak sa isip ng mga DDS yan, delay yung project, delay. No, mabagal talaga yung gobyerno, ganon. Yun ang tatatak sa utak ng mga DDS, mga babayan. Yun salitang delay. No, walang pinagkaiba yan sa bond paper na nilagyan nyo ng tuldok sa gitna, ano yung makikita? Yung tuldok na maliit na maliit. Diba? So dito anong nangyayari? Yung deliberation nila, yung pinag-uusapan nila, mga kababayan, na pagkahaba-haba, ang tatatak sa utak ng mga DDS ay yung salitang delay. Diba? Ulitin natin. Delay ang early procurement, marami, Madam Chair. So ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. So Sigurado ang po yun. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinary po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Yun ang maganda ron, mga babayan. No? Nagbaba ng presyo. Ibig sabihin, yung bidding na dating, for example, 100 million sa isang proyekto. Diba? So, magiging 80 or 70 million na lang. Diba? Okay lang na medyo delay, mga babayan. Pero nakatipid yung gobyerno doon. Diba? Nakatipid tayo doon. At the same time, mga babayan, kahit pasabihin natin, no, na medyo mababa yung costing, at least masisigurado natin na yung trabaho nila no nasa standard. Kaysa naman overpricing na nga, substandard pa. Sabihin natin minsan overpricing na nga, ghost project pa. Yun ang masaklap 'Di ba, mga babayan? Minsan wala sila kasing wala silang iniisip, mga babayan, no, kung paano ang gagawin na lang nila is yung iniisip na lang nila is kung paano sisiraan yung gobyerno in every little things, in every little way nakaya nila, mga babayan. Hanapan ng butas ang gobyerno. Yun ang kanilang ginagawa, mga babayan. 'Di ba? Ngayon, kung nagkaroon, ito yung mga senaryo dyan Kahit pa sabihin natin na magkaroon ng early procurement, mga babayan, sisilipin pa rin nila yan. Bakit? Nagkaroon ng early procurement, ano nga sabi dito? No, ni Senator Vince, hindi pa sigurado kung maaaprobahan yan sa Senado. Diba? What if yung early procurement yan, hindi naaprubahan sa Senado, matitenga yung project? Sasabihin na naman, neto mga kalaban nila, mga babayan, no, na ayan, no? Ayan, may ebidensya. No, na meron din kayong mga project na hindi natapos. Nasaan ang pondo niyan? Ganon kasimple, mga babayan. Diba? Kaya dito pa lang, supalpal na si Senator Amy Marcos. Pahiya na siya dito. Hindi na umubra. No, dito pa lang, basag na siya, mga babayan. Dahil hindi umabra yung plano nilang pagsira. No, dito sa DPWH at saka kay Secretary Vince Dizon. 'Di ba, nakadepensa si Secretary Dizon dito?
Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga... Ganito mga kababayan yung sinasabi niya dito 3/4 worth of delay, mga kababayan. Sa tingin ko, hindi. No? Once kasi makapag-release na ng budget, mga kababayan, magkakaroon naman ng ano yan magkakaroon naman ng ano yung tinatawag natin dito, scope of works, di ba? At saka due date, no? Date of finish ng project. Di ba? Kung magkakaroon man ng delay yan, mga kababayan, no, siguro sa tingin ko 5 months or 6 months matatapos yung project. So, enough time para matapos. No, yung project bago magtag-ulan. 'Di ba? Kasi ganito 'yan. Kung mayroong mga heavy equipments yung mga kumpanya na 'yan, may mga backhoe sila, mga babayan, 'di ba? Meron silang enough manpower para do sa project na 'yon. Ang pinag-uusapan natin flood control mga babayan ng DPWH ang sinasabi ko dito. 'Di ba? At hindi lang po isa lang naman ang contractor niyan. 'Di ba? Maraming contractor humahawak diyan no, sa mga proyekto na yan ng DPWH. Hindi lang isa. Diskaya nga ilan ang kumpanya. 'Di ba? Ganun kasimple. Kaya yung sinasabi dito ni Senator Amy Marcos na 3/4 worth of delay, mga babayan, malabo po mangyari yan. Hindi po totoo yan. No, paninira lang yan. No, kasi gusto nilang sabihin sa taong bayan o sa mga DDS, mga babayan, na mabagal kumilos yung gobyerno natin. Ang ginagawa lang ng gobyerno natin, mga babayan, no, nagdadahan-dahan. 'Di ba? Mas gusto nila yung slowly but surely. Kasi kagaya ng kaso, no, dito sa mga sasampa ng kaso sa flood control anomaly, anong gusto nilang gawin? Sampahan na kagad ng kaso yan. No, kasuhan nyo na yan. Bakit? Bakit nagmamadali kayo? Para masira yung kaso? Masira yung kredibilidad ng DOJ, ng ICI, mga babayan, kredibilidad ng ombudsman, kredibilidad ng Pangulong Bongbong Marcos, dahil hindi mapapakulong yung tao, sasabihin nila, pakita lang yan. Pero ang totoo niyan, mga babayan, bakit nagbabagal yung gobyerno natin? Ito rin yung sinasabi ko bago to sinabi. No, bago to nilabas sa press release. Nagbabagal, nagdadahan-dahan ng gobyerno natin para sigurado yung kaso. Para sigurado yung ebidensya. Enough evidence, matibay na ebidensya, matibay ang kaso, sigurado, kulong ang tao. Diba? Nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH habang inihinis natin ayon sa utos ng Pangulo ang departamento. Hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya itong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi. Madam Chair, ako po ulitin ko, nagpunta na po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin na naman po ng ekutibo kung ano naman po yung decision na yan. Maraming salamat po.
Okay, so yan mga kababayan. Talagang derechuan, sinagot ni Secretary Dizon itong si Amy Marcos. Di ba? Yun yung problema kasi. No, pilit nilang hinahanapan ng butas yung gobyerno. Sa mga maliliit na bagay, sa maliliit na detalye, talagang pilit nilang sisiraan yung gobyerno natin. Di ba? So ayan, anong masasabi po ninyo dyan mga kababayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.